So, purihin po ang Diyos. We are blessed sa ating pong pagkanta. Alam kong kung nandito kayo kanina nung nag-devotion po tayo, actually, pwede na tayong mag-conclusion ngayon. Okay? So, kaya aga-agahan po ninyo yung punta para mas mabilis po tayo. Okay? So, purihin po ang Diyos sa araw na ito sapagkat tunay na siya'y dakila. At alam niyo yung ating kinanta yung huling-huli, yung Christ be magnified. Talagang you can feel na talagang even death, no? Yung death ay hindi katapusan. Yun na yung simula ng makasama, makakapiling natin ng Panginoon. At sa lahat ng ating mga ginagawa ay ang Diyos po ang mapupuri sa ating pong buhay. So, Diyos siya po ang talagang mataas. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Okay? So, punta tayo po sa, kasi baka hindi matapos yung aking oras. Okay. Sa ating theme for the month, anchored our faith in Jesus. Actually, hindi pala kasya. Okay. Ito pong ating theme for the month. Kaya lagi po nating maririnig ito ngayon, yung anchor. Alam ko kagabi parang same book kami ni Pastor Roy. Hebrew din po yung kanyang ginamit. Chapter 6 din. Magkaiba lang po kami ng verse. So, pero hindi po kami nag-usap ni Pastor Roy. But that's the same spirit na gumagalaw po at kumikilos po sa ating iglesia. So, umpisahan po natin. Our theme for the month is anchored our faith in Jesus. Okay? So, lahat tayo gusto natin to. Amen? Lahat ito yung ating aim. Lahat ito gusto nating matutunan. Paano nga ba? Paano ba natin ibibigay talaga sa Diyos ang ating pag-asa? Paano natin ibibigay sa Kanya ating foundation or something like paano tayo magiging matatag bilang isang Kristiyano. So, dalawa lang po yung ating pong topic is the path of growing in spiritual maturity. Pagkat when we anchored our faith in Jesus is the sign na tayo po ay nag-grow. Tayo nagmamatured bilang isang Kristiyano. Amen? Okay, pwede po ba? Dalawa po yung pag-aaralan natin ngayon. Actually, dalawa lang ito. Bakit one ulit yung isa? Dalawa yan. Okay? The call to spiritual maturity at yung pangalawa po, the mark of spiritual immaturity. Okay? Kung ano yung nagtutulak sa'yo papunta at tumihila naman sa'yo pabalik. No? Mahalaga po ito na maintindihan natin kung ano yung mga bagay na nangyayari sa isang Kristiyano. Bakit may nawawala? Bakit merong hindi nagpapatuloy? May sumusuko? Let's talk about this Hebrew chapter 6 verse 1 to 3. Pwede po tayong tumayo at basahin natin ang nakasulat dito. Sabay-sabay po nating basahin. Therefore, leaving behind the elementary message about Christ, let us move on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and faith in God, teaching about baptism and laying upon hands and resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do if God permits. Tayo po'y manalangin. Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Before anything else, Panginoon, tunay na ikay dakila, tunay kay makapangyarihan sa lahat, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, seek our hearts, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Let us be tuned into your holiness, Panginoon, in your word, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, linisin po kami ng inyong banal na dugo ng sa gayon ay malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagatnan. Lord, open our hearts, open our ears, Panginoon, Lord God, na maintindihan namin ang inyong salita. Patuloy kang kumilos sa amin, maging nakikinig, Panginoon, sa online, Panginoon. Praise you, Lord God, Jesus. To you all alone, all the glory, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, pwede na po tayong maupo. Ayon po sa ating binasa. Therefore, leaving behind the elementary message about Christ, let us move on to maturity. Hinihingi din po sa atin ng Diyos na bilang isang Kristiyano, okay, lumapit na tayo sa Kanya. Subalit, nais din ng Diyos na tayo ay lumago, mag-grow, mag-matured, maging matibay, maging matatag sa mga pagsubok po na ating kakarapin. Sapagkat alam po natin,
Sabi nga nila, pag naging Kristiyano ka, magbabago ang iyong perspective. Merong magbabago sa'yo. Ito po yung tanong, kung kilala ba natin ng lubusan ng Panginoong Hesus, we must know who Jesus is. Kailangan nating malaman kung sino siya, kung ano siya, kung nasaan na siya ngayon, after nang ginawa niya lahat sa lupa, where is he now? Paano tayo makaparoroon sa Kanya? What Jesus could do to me. Pag tinanggap ko ang Panginoong Hesus, ano ang matatanggap ko? Ano ang mapapala ko? Usually, gano'n ang tao eh. Ano ang kapalit? Diba? And the last, actually, hindi natin 2 points ha. Huwag po kayo mag-alala. Wala tayong 5 points. Yung dalawa lang ang pag-uusapan natin. Ito po yung mga tanong na gusto kong iwan sa inyo. Na pagbuli-bulihin natin po. Kung gaano natin talaga kakilala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. At pagkatapos nun, what is your life's purpose? We should know our life's purpose kasi without a purpose, we don't have any direction. Do you believe on that, mga kapatid? Sapagkat tayo para lamang alon na dinadala sa dalampasigan kung walang purpose ang buhay mo. Hinahampas ng hangin kung saan lamang gustong dali ng hangin. Sunod sa agos. It is a call to spiritual progress. A baby needs to grow. It is a God's desire na tayo ay lumago. At sa ating paglago, leave the childhood things behind. Iwanan natin pagiging isip bata o pagiging asal bata. Let us go on to maturity. Actually, katulad po ng mga magulang natin dito sa lupa, sa mga may mga anak, no? Di ba? Pagkalabas ng bata, lagi tayong masaya. Di ba? Ang cute ng baby, no? Cute ng baby, parang gusto mo kagad pisilin yung muka. Subalit, sa paglipas po ng panahon, parang bang mas exciting yung tumatagilid na yung bata, yung meron na siyang improvement. Di ba? Tapos, after some time, gumagabay na siya, gusto na lumakad. Tapos, na-excite yung magulang. Talaga na-excite ang magulang. Sino ba hindi na-excite na maglalakad na yung anak ninyo? No? Minsan nga, pag delay minsan mga 1 year and a half na o 1 year and 2 months, hindi pa nakakatayo. Para bang magtatanong ka na doon sa ibang friends mo, ganun ba yung anak mo? Late yung development ng anak ko. Minsan nag-worry tayo, no? Pag may mga late developments. Yun nga, ang mga magulang po ay talagang naghahangad din na mag-grow yung ating mga anak hanggang sa umabot po sila sa tamang edad upang sila mag-aral, matuto. But how tragic it is for a baby fails to mature. Meron pong problema pag hindi po nag-mature ang isang tao. God has the same desire for His children. That's why He calls us to go on to maturity. Mag-grow ka. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. How can you anchor your faith into Jesus kung hindi tayo nag-grow? Kung yung foundation mo ay swaying. In this verse, Hebrews 6:1, told us to move on to maturity, and then translated as, let us be carried forward. Magpatuloy tayo. Dala-dala po natin ang aralin about faith and repentance, which is our basic, which is our foundation. It is the Lord who enables us to progress as we yield to Him. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kakayahan sa atin na umunlad, lumago, upang habang tayo po ay nagpapasakop sa Kanya. But without surrendering, without pagpapasakop, alam nyo na, no? Mamaya, malalaman natin yung without pagpapasakop ay ano mangyayari po sa isang tao. Okay? Repentance and faith is the first step of being a Christian. Amen? Tama ba? Naniniwala po ba kayo dito? Without repentance, there's no faith. To repent means to change one's mind. It is not just about a bad feeling about sin. It is not just a regret or remorse. Kung tayo ay nagsisisi, merong dapat tayong gawin. Hindi lamang ito pagsisisi na dapat di ko ito ginawa, pero pagkatapos ay gagawin mo ulit sa susunod. Once a sinner is repented, then he is able to exercise
his faith in God. No? Ang repentance po, hindi lang basta nagsisiya kayo. Kaya sinasabi lagi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is near. Repent. Yun ang talaga sinisigaw niya sa ilang, sa mga tao. Repentance is changing one's mind about sin to the point of turning from it. Yun ang true repentance. Hindi lamang ito dahil nakasakit ka ng damdamin, nagigilty ka. It's not about guilty. Hindi lang ito guilty ka. It's a decision. Once a sinner is repented, then he is able to exercise his faith in God. Faith without repentance is nothing. Do you believe on that, mga kapatid? True repentance is an act of faith. There must be a change of heart for those whose faith is true. That's why sabi niya, sino man ang nakay Kristo na, isang bago ng nilalang. Because true repentance ay dumating po doon sa tao na yon. Dito maguguluhan kayo, pero huwag kayong mag-alala, naguluhan din po ako dito nung una. Kaya pareho lang tayo, same. No? Hebrews 6, 4-6. Actually, itong verse na to ay hanggang ngayon ay maraming mga theory or doctrines na ibinigay dito. Pero ipapaliwanag po natin. In this summary ng verse na to, nabasa niyo na po ba to? Itong Hebrews 6, 4-6. It talks about warning against falling away from faith, stating that it is impossible to restore to repentance those who have experienced God's grace, enlightenment, and the Holy Spirit, and the Word, yet turn away. Na-experience na niya lahat. Pero, humiwalay pa rin siya. Sabi, nawala pa rin siya sa biyaya. Mamaya, papaliwanag po natin yan. Paalala niyo sa akin ba, makalimutan ko. Okay? Pero, isipin natin, sinabi din po, o balikan natin yung sinabi ni Paul dito sa Galatians 6:1. Brothers and sisters, even if a person is caught in any wrongdoing, you who are spiritual are to restore such a person in spirit of gentleness, each one looking to yourself so that you are not tempted as well. Sabi ni Paul, kung meron man na nagpo-fall away, or falling away from their faith, palalahanan mo sila. No? But, kung ikaw yung nagpapaalala, remember this. Dapat hindi ka galit doon sa tao na yon. Remember this, dapat hindi ka para bang masyadong marunong or masyadong magaling. Remember, this spirit is with gentleness. That's the rebuke with love. You can say the truth. Lagi po namin sinasabi ito. You can say the truth, but the truth with love. May tunay na respeto, may tunay na pagmamalasakit. Sapagkat kung hindi ka nagmamalasakit, nakikialam ka lang sa buhay niya, magagalit talaga sa'yo yan. Wala naman pakialam sa akin ano ba naman yung mo? Kasi hindi po nakita yung totoong pagmamalasakit sa'yo. Kaya first and foremost, yung bonding natin, there's a care for each other. Makikita po yun. One thing is good and nagpapalakas po sa aking loob ay sabi ko nga lagi kay Pastor Clint sa mga pastoran po na nakakausap ko at sa mga pag kami nagmi-meeting. One thing is maganda sa atin. Kung tayo ay merong mga naging mga pagkukulang, hindi natin binabato ng putik ang ating kapatid. Kung hindi, we show compassion, we show grace, even Pastor Abner. No? Minsan may mga pagtatalo, hindi nyo alam, minsan meron kami argument, pero after that argument, wala pong hurt sa puso sapagkat I see it na pinaalalahan na lang niya ako. I see it's the word of the Lord na because you are accountability to me and I am accountable to you. Tama? So magko-correct tayo mga kapatid with love. Tandaan po natin yan. And remember, ito po, kahit na sinulat po ito ng writer, actually yung author ay hindi po malinaw kung sino. Even the writer wrote it in verse 4-6 yung kanina, there is an assurance
that they are not falling away from their faith. That verse from Hebrew 4-6 is a warning. Pero hindi niya sinabi na yung sinulatan niya noon ay ganon or nagpo-falling away kayo. Sinabi niya dito sa verse 9-11, "But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation. Though we speak in this manner," kahit sinabi namin yung warning na yon, "For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards His name." Hindi mo makakalimutin ng Diyos na ay sulat na po ito sa aklat, no, ng Diyos, na lahat po ng ating ginagawa sa Kanya ay nakatala po sa aklat ng gawa. Hindi po tayo pwedeng kalimutan ng Diyos kung lahat na ginagawa natin ay para sa Kanya. "In that you have ministered to the saints and do minister, and we desire that each of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end." Yung diligence, sabi niya, we desire to show some diligence, yung bang magpatuloy kayo, yung bang maging masigasig kayo sa mga ginagawa ninyo, sapagkat yung full assurance of hope ay nasa inyo na hanggang sa katapusan. Kaya sinabi po sa verse 12, hindi ko na po nilagay dito, huwag kayong maging tamad. Maging tamad saan? Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap na ng mga ipinangako niya. One of the sign of spiritual immaturity is this. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang tamad. Huwag naman sobrang sipag. Baka ikaw na lang yung kumikilos. Hindi rin naman gano'n, no? Huwag tamad po saan? Sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan ang salita. Baka wala ka na ring oras sa panalangin. Sometimes, pagka kayo po ay nagmi-meet, tanungin ninyo, how's your prayer life, mga kapatid? Minsan, may nakausap ako nun eh. Sabi ko, how's your prayer life? Ako kaklose ko yun. Sabi ba naman sa akin, yun lang. Alam na this. Ano na lang. Paminsan-minsan. Parang kinakanta niya yung kanta ng Richard Reynoso, paminsan-minsan. No, hindi po dapat. Our prayer is the last line of defense. Na kapag wala ka ng pag-asa, mananalangin ka na. Para bang panalangin na lang ang aking pag-asa. No? And that's true. Panalangin talaga ang ating pag-asa. Pero dapat yun yung una. Okay? Spiritual progress needs diligent effort, a persistent effort of work. Sabi sa Jeremiah 29, I think 13, you can find me when you find me with all of your hearts. Kung ako'y hinisik ninyo ng buong puso, matatagpuan ninyo ako. In verse 7, balik tayo sa verse 7, the farmer doesn't reap a harvest by sitting on the porch or nag-iintay na lang siya sa beranda ng kanyang kubo na tumubo yung seed. Looking at the seed, he must get busy and flow. Di ba magsasaka, hindi naman siya pagkatanim niya, iiwan na niya at magkakape, tataas ang paa, uupo at bahala ka na sa buhay mo, tumubo ka mag-isa dyan. Di ba? Sabi ng, he must get busy and plow, plant, with, minsan, dinadamuhan mo, cultivate yung lupa, cultivate mo siya, and perhaps, tinutubigan natin o nagdidilig tayo. Maliban kung walang ulan, tayo nagdidilig. The believer who neglects church fellowship, sabi nila, gusto kong makarating sa langit, pero hindi ako makapunta sa church. Paano ako makapunta sa langit kung sa church lang? Hindi ka pa makapunta. 3 kilometers away from your house, pero hindi ka pa makapunta. Million miles away, ang langit. Paano tayo makapupunta kung hindi po tayo makapunta sa church? The believer who neglect church fellowship ignores his Bible. Yung Bible ay hindi kinakalawang, papel yun eh. Inaalikabukan and forgets to pray is not going to reap
much harvest. Remember that, mga kapatid. And we forget to pray. Because prayer is our communication to God. Oh, alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. But being a father and son, father and daughter, children of God, God wants us to come to Him. And our everyday life. Paggising, bago matulog, sa trabaho, kahit nagdadrive ka. Huwag kang pipikit, baka mabangga ka. Huwag kang pipikit pag nagdadrive ka. You can pray. Your mind is continuing talking to God. Ang verse 7 says, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Sabalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ng lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Ano po yung sinasabing damo dito at mga halamang tinik? Remember the parable of the sower? There are 4 types of hearts na nag-receive ng seed. May problema ba sa seed? Bakit sa ibang soil ay hindi tumubo? No. Ang seed po ay word of God. Sabi sa Hebrew 4:12, ito yung makapangyarihan na ang talim ay magkabila. Double-edged sword. It will penetrate even the spirit and the soul. Sa difference ng spirit and soul. So walang problema. Makapangyarihan. It is our sandata. But what happened? Anong klase pong puso meron tayo na hindi na makapag-penetrate ang salita ng Diyos? Dapat sa tabindaan, it's a hard heart. Alam naman natin kapag hard ang ating puso. Kaya sabihin mo katabi mo, huwag kang masyadong hard. Huwag kang masyadong hard. Rocky ground is a shallow heart, mababaw. Thorny ground, distracted heart. Masyado tayong distracted sa mga nangyayari sa kapaligiran. And a good soil is a receptive heart. Ito po yung good soil when we receive His Word. Parang tulad po nitong pagkain. Pag na-receive natin ang pagkain, hindi natin basta ito nilulunok. Pag nilulunok natin, babara to sa ating lalamunan. Hindi natin ma-absorb. Hindi makikinabang ang ating katawan. Ang salita po ng Diyos ay katulad po nito. Kailangan natin itong nguyain, himayin, pagbulay-bulayan. Subo mo yung kahit na maliit na karne lang, nakasya sa lalamunan mo. Nalunok mo man, pero impatyo ang pupuntahan mo. Hindi matutunaw. Hindi mo ginuya eh. Ganon din ang Word of God. Hindi siya magpe-penetrate sa katawan mo kung hindi mo siya pinagbulayan. Hindi, sabi nila, kailangan ko mag-devotion everyday. Basta kailangan lang, meron akong devotion. Binasa ko lang, Lord, pinuksan yung Bible, ginanon pa eh. Ito yung devotion ko. Puro siya ng problema. Nabasa niya at nagpakamatay si Judas. Puno siya ng problema eh. Teka, ito ba yung sinasabi sa akin ng Diyos? Dati ganun eh. May mga narinig kami ganun eh. Ginaganon daw oh. Yung verse. Ano kasunod? Nasira na yung ano. You need to chew it with the power of the Spirit. Kailangan po natin itong namnamin, pagbulay-bulayan, and act on it. Let the word of the Lord change our hearts, our perspective, ating pong pananaw. There must be a change of heart. There must be a change of attitude, a change of perspective. Sinabi ng Diyos, hanggang kailan ko dapat patawarin ang aking kapatid? Nagtanong siya kay Jesus. 77 times 7. I-times na yun. Gano'ng kadalas sa isang araw? Pero hindi. Sinaktan niya ako eh. Ibabalik ko sa kanya to. Bawi-bawi lang tayo. Diba? But what the word of the Lord is saying? Ano sinabi ng Panginoon? Patawarin mo. Kahit na hindi siya humingi ng tawad sa'yo, patawarin mo. Hindi. For the peace of mind niya? Hindi. For your peace of mind. Like, pag lumapit ka sa Diyos, wala kang forgiving spirit sa puso mo. Malaya kang makakalapit sa Diyos. And the truth is, it is God who carries us along maturity through the power of the Spirit na tinanggap natin nung naramdaman natin, nalaman natin na tayo makasalanan, na tayo may papahamak. When we put our faith in Jesus, it is also true that we need to cooperate and surrender. Surrendering means to exercise our faith and patience
to claim the promises for ourselves. What is these promises? Ano yung mga pangako ng Diyos sa kanyang salita? Sa ating binasa, anchor our faith into Jesus. The book of Hebrew is all about the greatness of Jesus Christ, the superiority of Christ. Where is He now? Let me illustrate to you this in Numbers 13 to 14. When Moses sent spies in Canaan, nabasa na ito mga kapatid, the promised land to spy on and give assessment. Yun lang po yung sinabi ni Moses sa kanila. Actually, ito po yung instruction ng Panginoon kay Moses. Pumili ka ng 12 tao sa 12 tribo ng Israel. Huwag kang basta-basta pipili. Pili ka yung mga leader, yung matatag, yung maaasahan. No? Yung may paninindigan. Hindi po ito basta basta member of the tribe. Ito po yung mga leader ng tribe. Pumalik sila. After 40 days na sila po yung nagmanman sa Canaan, they came back, but with the heavy hearts. 10 po sa kanila nagbigay ng negative report. Ano po yung report? The spies returned to Moses and Aaron and the congregation in the wilderness of Paran. Ito po yung sinabi na, we are verified. Tama yung sinabi ninyo. Tama yung sinabi ng Panginoon sa pangako niya. That land was fertile and rich. And saying, it surely flowed with milk and honey. Tunay na ito yung pagpapala. It will be our bread and butter. Yung Canaan, punong-puno. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Kay Abraham pa lamang ay pangako na ito ng Diyos sa kanila. At ang katibayan, nagdala sila ng fruit from that land. Ito yung masakit. Wala pa dyan. Okay. Numbers 13:28. Ito yung masakit. Ito yung katibayan. Maganda yung lupa. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. And the cities are fortified. Matitibay ang kanilang mga bakod at napakalaki. Sabi niya, moreover, we saw the descendants of Anak there. Sino yung descendants of Anak? Yung mga giants. Di nagkagulo na. Sabi niya, parang hindi natin sila kaya. Malalaki sila. Then, in verse 30, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Sabi ni Caleb. Sumagot yung mga tao, sumagot sila ulit. We are not able to go up against that people. They are stronger than we. Hindi tayo pwede, hindi tayo ubra doon. What happened? And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitant. And all the people whom we saw in it are men of great statures. Matatatag sila, malalaki. Sabi niya, then we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we are like a grasshopper in our own sight, and as we were in their sight. Ano nangyari? Saan tumingin ang mga tao? Sa mga giants. Gaano tayo ka-focus sa pangako ng Diyos? When we face the giants of life, ano po nangyari? Maliit ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Doubt, unbelief to the promise of the Lord. Minaliit po nila, hindi lang kanilang sarili. Minaliit nila, pati ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Yun ang pinakamasakit eh. Nakita na nila ang himala. Nakita na nila.
Sinamahan sila ng cloud by morning and fire by night. Binigyan sila ng pagkain sa gitna ng disyerto. Humingi sila ng karne, binigyan sila ng karne. Humingi sila ng tubig, binigyan sila ng tubig. Bukal ang tubig sa gitna ng disyerto. Marami pong himala. Ano nangyari? Bakit ang sabi, magmanman lang kayo eh. Tingnan lang ninyo. Balitaan nyo lang. Pero nagbigay ka kagad ng conclusion. That's the problem with us. Pag dumadating po tayo sa mga pagsubok, nagkakaroon kagad tayo ng, Lord, katapusan ko na ba? No? Katapusan ko na ba? Every one of us ay dumadanas po ng magantong pag-uusig. Lahat po tayo. Aminin man natin hindi. Minsan ay dumarating po tayo sa natatakot talaga tayo. Sino ang hindi natatakot o sino hindi matatakotin? Hindi kayo nagkakape. Mamaya magkape kayo. Okay. Ano po nangyari? After that, ano nangyari? Then all the congregation raised their voices and cried out, and the people wept that night. Buong magdamag silang umiyak. And the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron. And the entire congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or even if we had died in the wilderness. So why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Sinisipan nila ang Diyos. Bakit kami dinala ng Diyos dito para patayin lamang? Our wives and our little ones will become plunder. Would it be better for us to return to Egypt? Pwede bang bumalik na lamang kami? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. Mga kapatid, in our modern life, wala na tayo hindi tayo nanggaling doon. Pero itong nangyari na ito sa Israel, ito po yung nangyayari sa mga Kristiyano. Sometimes, pag face po natin yung giants of life, para bang, bumalik na lang kaya ako sa dati. Bumalik na lang kaya ako sa dati kong paniniwala o sa dati kong, kasi parang hindi ko kaya to. Parang dati, kumakain pa ako ng kaldereta, ngayon, adobo na lang. They rebel against God. Remember, mga kapatid, rebellion against God brings much punishment to them. Ano yung punishment? For the 40 days of spying the land, umikot po sila sa ilang for how many years? 40 years. Yun, gaano kalaki ang parusa ng Diyos. And, hindi po nakapasok. Hindi sila nakapasok. Sino yung nakapasok? Sino yung nakakilala sa dalawang spy? May chocolate kayo kay Pastor Abner. Kay Pastor Abner, madaming chocolate sa bahay ito. Punta lang kayo. Okay? Si Joshua and si Caleb, sila po yung nakapasok doon. And even Moses po, alam po natin na hindi siya nakapasok. So, pinatanaw sa kanya ng Diyos yung land. What are the giants in your life that holds you back to trust and obey God? What are the giants of your life? Losing our jobs? Para bang pag nawalan tayo ng trabaho, wala na tayong pag-asa? Gaano po kaliit ang tingin mo sa iyong sarili para hindi mo magawa ang nais ng Diyos sa iyo? Gaano kaliit? Para sabi mo bang, hindi ako dapat doon kasi ano lang ako ganito lang ako eh. Diba? No. Tinubos ka ng dugo ng Panginoong Kristo. You are saved by grace through the blood of Jesus. Mga kapatid. But of course, hindi naman dapat din maging malakas naman ang tingin natin sa ating sarili. But in humility, tayo man ay nakatatayo sa biyaya sa kanyang harapan ay dahil po sa biyaya ito ng Panginoon. Sabi niya, we are like a grasshopper in our own sight. And so we are in their sight. Talam naman tayong grasshopper. Ano ba yung grasshopper? Tipaklong ba yun? Tipaklong, no? Para naman tayong tipaklong. Madali mong tikin. Tapos nung habang binabasa po ko ito, mga kapatid, actually talagang, kasi kami po na nag-aaral ng, para mayroon po kaming ituro sa harap ninyo. Talagang pinagbubulay-bulayan po namin to.
not on isang araw lang or something like, babasahin mo to for at least 3 days, so until 1 week, hanggang sa lagi kang makikipag-usap sa Panginoon. Lord, ano yung gusto mong ituro? Ano po yung gusto mong sabihin? Actually, dumarating din po ako sa punto minsan na ganito, na minsan para bang gusto mong sumuko. Pagka nakatingin ka sa iyong sarili, sometimes pinanghihinaan ka ng loob. Kaya kung babalik ka lagi dun sa mga panahong ikaw'y nangihina, tumingala ka lang. No? Kausapin mo yung ating high priest na nasa langit, yung namatay para sa iyo. Siya'y nasa kanan ng Ama. No? Tumingala ka lang dahil merong isang nagmamahal sa iyo. Yun po ang Panginoong Jesucristo. Tapos bigla ako naisip, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon, kapag ikay dumaraan sa mga mabatong daan, when things get rough, para bang, tapos biglang pumasok po yung isip ko, and your dreams just fall apart. Teka, parang kanta yun And sometimes you feel that you can't go on. Kanta nga yun, mga kapatid. Pumasok talaga sa isip ko, sabi ko, teka, parang kanta to Kasi po, alam nyo, habang binabasa ko to, habang ako'y I almost cried po. When I remembered na, lagi ko po naalala na, before we are really helpless. Because, hindi natin alam yung, without direction, without the word of the Lord, saan ka pupulutin. Para bang helpless ka, kahit na may pera ka. Para bang sa gabi, hindi ka makatulog. Hindi ko malaman kung, di ba may mga restless nights tayo sa buhay? Kaya nga, pinaalala din sa akin nung kanta na yon na para bang ang Diyos na nangungusap, my love will see you through. Yung pag-ibig ng Panginoon ang magdadala sa iyo sa kanyang kaliwanagan at sa kanyang kaulatian. But, in verse 7 and 9, sa kabila po ng lahat na ito, meron tumayo. Meron tumayo in the promise of God. Ano ang gagawin mo kung nasa panahon ka ng kalungkutan? Remember what Joshua and Caleb did. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Ito po yung sinabi niya, if the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us. A land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord. Huwag kayo magrebelde. Nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them. Wala na silang proteksyon. Wala na silang kapangyarihan. The Lord is with us. Do not fear them. Remember this word. The Lord is with us. Huwag kayong matakot, mga kapatid. It is a call to act in faith against fear. Kung nasa gray areas po tayo na ating buhay, yung hindi natin alam kung anong gagawin, nowhere to go. We are caught up. Bankruptcy, dumating po sa iyo, sa buhay mo. Anong gagawin mo? Find the delight in the Lord. Gawin mo kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Balansihin mo, ano ang makabubuti, ano ang makapagbibigay ng papuri sa Diyos, yun ang gagawin ko. Hindi yung worry, hindi yung fear. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos at bigyan natin siya ng karangalan at kaluguran. And this is what you call, we will anchor our faith in Jesus sa kabila po ng lahat. Pag naguguluhan ka na, kapatid, kapag tapos na, para bang, Lord, hindi ko na alam. Blackout na ang lahat. Ano po ang gagawin ko? What steps ang susunod na gagawin ko? Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Itong gagawin ko bang ito ay makapagbibigay luwalhati sa Panginoon? Hanapin mo yung makapagbibigay luwalhati sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay nasa kanan ng trono ng Ama. Remember that, mga kapatid. Ang Diyos na nangako sa atin ay hindi patay. Hindi po siya taon-taon sineselebrate natin na araw ng Biyernes Santo, siya'y patay. Bawal ka masugatan kasi hindi gagaling yung sugat mo pag araw na yon. Di ba? Yung paniniwala ng bata, tinuturo sa amin yun eh.
Hindi po ganon. Hindi natin siya pinapatay taon-taon. After niyang mamatay 2,000 years ago, nabuhay siya magmuli at umakyat sa langit. At yun ang ating pag-asa. This hope we have as an anchor of the soul, but both sure and steadfast, in which enter the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having becoming high priest forever according to the order of Melchizedek. Our hope in Christ is like an anchor for the soul. Christians must put our anchor to only one hope. Walang na tayong magpadagdag pa ng marami pang anchor o sa trabaho, sa kung saan naman meron tayong possessions or riches. Sapagat at lahat ng yan ay iiwan natin pag tayo kinuha na ng Diyos. We can have any possessions but our hope must be on Jesus. Ang tanong kanina, who is Jesus? Jesus is our high priest, a superior person, greater than the prophets, better than the angels, and even better than Moses. For what Moses did is a picture of what Jesus is accomplished. Lahat ng ginawa nila sa tabernacle, lahat ng mga pinagawa kay Moses, yun po ay instruction ng Ama. Lahat po yun ay tinupad po ng Panginoong Kristo. Actually, sabi nila, may nabasa nga po ako, Hebrew, they called it a fifth book of the gospel. Ewan ko kung nabasa nyo to. The first part describes what Christ once did on earth. Yung mga ginawa po ng Panginoong Kristo is the gospel of Christ here on earth. While Hebrew describes what He is doing now in heaven. Ano po yung ginagawa ng Diyos. Basahin nyo yung buong Hebrew, ma-amaze kayo. Napakaganda pong basahin. Hindi lang lalakas ang loob ninyo, kundi malilinawan po kayo kung gaano kagaling ang Panginoong Kristo. Hindi ka na babalik pa dun sa, kaya nga sinabi po yung Hebrew 4:6, bumabalik sila, dahil bumabalik sila sa dating katuruan, yung Judaism. Iniiwan nila yung bagong katuruan, yung covenant in the blood of Christ, yung lagi po natin ginagawa sa communion. And this is the marks of spiritual immaturity. Kanina sinabi na rin po natin to, disregarding God's word. Yung hindi natin masyadong iniintindi ang salita ng Diyos. Walang halaga sa atin. Nabasa man natin, nagdadao tayo, totoo ba talaga to? Parang hindi naman ako mahal ng Diyos. Parang nanay ko lang yung nagmamahal sa akin. No? Departing. After nating mag-doubt, we will depart. Actually, hindi ganun kabilis eh. Yung pag-fall away, hindi po eh. Hindi magsasabi ngayon, parang nag-fall away ka. Hindi, may palatandaan po. Nawawalan na tayo ng interest sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, nagda-doubt na tayo. Papasok yun. Pangatlo, unti-unti. Yung tanong, what Jesus could do to me? What Jesus could do to me? Ano ang magagawa sa akin ng Diyos? John 4:10. Sabi niya sa babaeng Samaritana, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is that asks for you a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Di ba? Humingi siya ng tubig. Teka, bakit ka humingi sa akin? Isang Hudyo, ako yung Samaritano. Diba? Pero kung nalalaman mo lamang kung sino yung humingi sa'yo. If you knew the gift of God, at kung sino yung kumakausap sa'yo, kung kilala mo lamang si Jesus, at alam mo lamang kung anong kaya niyang gawin sa'yo, hingi ka ng tubig. Sapagkat ang tubig na nanggagaling sa Kanya. Sabi niya dito sa verse 13 and 14. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Sino man ang iinom mula sa balon na ito, ay mauuhaw ulit. But whoever drinks of water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Ang tubig na kayang ibigay ng Panginoon ay like a fountain of water springs up sa ating pong buhay. Ano ang magagawa sa akin ng Diyos? Sabi nila pag kinakang si Jesus, ano ba ang mapapala ko dyan? Magkakaroon ka ng fountain of water of life sa buhay mo. Kung nalalaman lamang natin
na ano ang kayang ibigay ng Diyos sa atin, hindi na tayo po magkukulang. Do we believe on that, mga kapatid? Say amen, mga kapatid, kung naniniwala kayo dyan. Siguro, masabi natin, no, when it terms of money, nagkukulang tayo. When in terms of money, possessions, or something like that. But in despite of, wala kang pera, sometimes ka, sabi nga nung noon, nagpapatotoo na, 3 months ba silang walang sahod? 6 months silang walang sahod? Hindi naman sila namamayat eh. Diba? Hindi pa rin sila nagkukulang eh. Hindi, dapat binibigyan pa rin sila ng Diyos ng paraan para sila yung mabuhay. No? Minsan, nagkukulang, pero hindi po na mangungutang. Maging aim po natin yon. Kaya kung nangungutang ka man, bayaran mo. Huwag mo kalimutan magbayad. No? Sapagkat lahat naman tayo nakakapangutang, no? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, sabi ni Paul, sinabi niya, natutunan ko na ang masyahan. Natutunan ko na ang maghirap, ang maghikaos. Ano man ang aking kalagayan. Sa Ephesians 4 po ito. Philippians 4. Alam ko kung paano maghikaos. Alam ko kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan. Ano man ang kakayahan ng ano man ang kalagayan ng aking buhay. Mabusog man o magutom, ang managana o maghirap. Sabi ni Paul. Sapagkat ang lahat ng ito'y magagawa ko sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. It is a well-known verse na ginagamit natin every time. No? Na I can do all things through Christ who strengthens me. Ang context po nito, we can do all things, yes. Yung all things po ay yung bang, yung pong, ano man ang kalagayan mo sa buhay, magagawa mo. Mapagtagumpayan. Iyon. Dahil binibigyan ka ng lakas ng Panginoong Hesus. It's not our own, on your own strength, mga kapatid. Hanggat kaya natin. Then sabi niyo, sige, kaya mo eh. Go on. Go. Pero kung inaakin natin yung lakas ni Kristo, mga kapatid, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo panghihinaan ng loob. And even in our deathbed, we will sing praises to God. Amen? The fountain of life flows like a streams in the river. A continuous, abundant, and refreshing nature of God's grace. Spiritual life or divine truth in the life of those who put their anchor, trust, faith, hope, and love in Christ Jesus, our Lord and Savior of our lives. Amen? Amen, mga kapatid? Forget about fear. Sa kabila po ng nasabi nga nila, fear is the opposite of faith or faith is the opposite of fear. Either of the two. But you know what? Even we have fear, faith will push us to go through kahit na meron po tayong takot. Kahit na ikay nangangamba. Hindi man mawala ng tuluyan sa iyo yung pangamba. Subalit magpatuloy ka. Sapagkat ang iyong pinanampalatayanan ay nasa langit na. Nasa kanan ng Ama. Naghahari at nakatanaw sa atin at hindi tayo pinababayaan. How to anchor our hope unto Jesus. Let's hold on to His promises. Huwag natin kalimutan po ang mga pangako ng Diyos. It is written in the word of the Lord. We need to encourage one another. We need our friends. Kailangan natin ng community. Kailangan natin itong church. That we are blessed dahil meron tayong mga kapatid na katulad ninyo na nagagandahang lalaki at nagagandahang babae. Kasi po, talagang nagpapaalala sa bawat isa. And do not forget to keep on praying, mga kapatid. We need to pray. We need to pray for each other also. We need to pray for ourselves, for our loved ones. Pray po natin yung ating mga anak sapagkat yung influence po ng sanlibutan ay malaki. So alam natin na pag malalaki na sila at may mga sariling pag-iisip, marami na ang mag-i-influence sa kanila. So let's continue to pray for them. Kahit malalaki na sila, wag natin silang susukuan. And pray for each other. Kaya tayo naririto.
someone is praying for you. Someone is praying for you, mga kapatid. Kaya tayo naririto at sama-sama. So, we should pray for also for each other. And pray for us also, for your pastors. And we are praying for you also. Because, tulad sinabi ko kanina, you're accountable to me and I am accountable to you. Let's hold on to accountability sa bawat isa. Actually, tapos na tayo. Sakto nga eh. Ito na lang pala yan. Let's pray. So, tayo po tumayong lahat. Panginoon Diyos na buhay, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong salita. Lord, tunay nga na lagi mong pinapaalala sa amin, we must go on to maturity, Panginoon. Lord, maaaring hindi pa man namin lubusang naiintindihan ang lahat, Panginoon. Subalit, kami po inanalangin, Panginoon, na buksan mo po kami, Panginoon. We should listen not from our ears alone, but from our hearts, Panginoon, Lord God. Nananamnamin namin na inyong salita, Panginoon. Lord, turuan mo po kami. Lord, buksan mo po ang aming puso at isipan na maintindihan namin ang inyong banal na kalooban, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay buhay sa amin. Nagbibigay ng liwanag, Panginoon, at direksyon sa amin, Panginoon, sa bawat araw naming buhay, sa bawat desisyon na aming gagawin, Panginoon, ay naway ikaw po ang laging mapuri. Ikaw po ang madakila, Panginoon. Lord, we're continuing, Panginoon Lord God, na kami sama-sama, Panginoon Lord God, na magpapalakasan sa isa't isa, Panginoon. We will encourage one another, Panginoon Lord God. Panalangin namin, Panginoon, na bawat ang inyong iglesia, Panginoon Lord God, ay matagpuan mo pong tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon Lord God. Lord, continue to maging tumayo, stand and firm in your foundation, Panginoon. Lord, at naway ang bunga ng banal na Espiritu ay lagi pong makita sa aming buhay, Panginoon. Lord, teach us every day in our lives, Panginoon, to anchor our faith in you alone, Panginoon, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Continue to bless your people, Panginoon. Maging mga nakikinig, Panginoon, through online, Panginoon. Bless them, O God, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoon. Lord, continue, Panginoon, napalakasin mo po, dagdagan araw-araw ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, Lord God. At sa gawin, Panginoon, the fountain of life ay sumagana po sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Ang assurance of salvation ay nariyan, Panginoon. The joy of salvation is sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Patuloy po kaming anoint, patuloy po kaming samahan, patuloy po kaming biyayaan ng inyong ang pag-asang ito, Panginoon Lord God. At babaonin namin sa araw-araw, Panginoon, ang faith, ang hope, at ang love ninyo, Panginoon, na pinagkakalob sa amin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. This is all we pray in the mighty name of Jesus. And all say, Amen. Amen.